Hello mga ka-fasting! So for today's video, ipapakita ko na sa inyo ang part 6 ng buhay probinsya doon sa Quezon. So yan, nag-start na po kami ulit na pumunta ng madaling araw and then check kung saang mga parte na ba namin itatayo yung mga poste. So nag-uumpisa na rin na maghalo-halo ng mga semento na gagamitin para dun sa pagpapatayo ng mga poste. So ang ginamit po namin dyan na haluan, kasi alam naman natin pag sa damo hindi pwede na magsemento, no, or maghalo ng semento. Kaya ang ginawa po namin, yung hulmahan na plywood, yun na rin po yung dinala namin dyan para maging haluan ng semento. So ayan, dahil medyo nalayo yung pwesto ng bagsak ng poste, ay binubuhat muna nila ulit, then dinadala dun sa mga pinaghukayan nila na butas. So unti-unti po yan, ganyang proseso po pag medyo nalayo yung mga poste. Wala rin naman tayong magagawa. Hindi naman pwedeng pagulungin na lang yan basta, kundi bubuhatin talaga. And then yan yung proseso nila ng pagpapatayo ng poste. Dahan-dahan nilang itatayo yan, tulong-tulong hanggang sa maituwid ng tama. And then syempre meron po kami dyan sinusundan ng mga bakal. Yun po yung mga paglalagyan or pag-iipitan ng mga alambre or bob wire kung sakali, no? So yan po, ganyan. Habang may nakahawak dun sa poste, meron na naghahalo and then may magbubuho. So tulong-tulong po yan proseso kasi hindi rin pwedeng tumigas yung semento kasi kailangan haluin siya, anuhin agad or ibuhos agad doon sa mga tinatayo na poste. Kasi habang nakatayo po yan, lalagyan nila ng bato, yung malalaking bato, tapos sisementohan, sisiksikin para ma-assure na nakatayo siya at masesemento hanggang ilalim. So yan nga po, no, o, 'di ba? Tulong-tulong lang ang mga tropang alak. So, yan. O, diba? Tapos yan po, ina-update ko sila kung hanggang saan ba yung aabutin or hanggang saan lang kami yung sukat ng lupa. So, yan. O, pag may mga nalalayo, bubuhatin, ipepwesto ng tama, and then, itatayo isa-isa. So, ganyan po ang naging proseso niyan. So, nag-start kami sa bungad, then sa gitna, and then sa dulo, ganon. Unti-unti po para talagang maitayo. Yung 30 piraso lang po yan na poste. Pero malaking tulong po yan kasi yan na yung nagsilbing basihan namin kung hanggang saan yung lupa at nasan yung mga mohon ng lupa, which is mahalaga po sa mga nagmamay-ari ng lupa, 'di ba? Kasi alam natin na kung merong magte-trespassing or alam natin kung hanggang saan lang yung mga iba na dapat magtatanim or what. Kasi yung iba po, ganun din yung nangyayari, no? Nasasako po yung lupa dahil nga walang pagbabasihan kung nasaan yung mga mohon. So, ang una po namin ginawa dyan ay nagpasukat muna bago po kami naglagay niyang mga poste. So, yan, ganyan po ang proseso, o, 'di ba? May susuporta sa ilalim, then may mga magtatayo. Then hahawakan, lalagyan ng mga batong malalaki, and sesementohan isa-isa. So lahat naman po ng trabaho mahirap, pero pag pinagtulong-tulungan ay kakayanin at kakayanin naman, 'di ba? So yan po, o, 'di ba? Nilagyan nila ng mga malalaking bato kasi panoporta daw po 'yan. Di ko alam kung anong ibig sabihin, pero yun po ang ginagawa doon. So yan, nagtayo lang po kami dyan ng tent, umulan, umaraw. So trabaho lang, go lang ng go. Kakain, magpapahinga, magpapatila lang ng konti, laban na ulit. So ganyan po ang naging ganap namin ng mga panahon na yon doon sa Quezon, habang tinatayo po yung mga poste na i-deliver nila nung mga truck. Yan, so ganyan, umulan, umaraw po yan. E din nga po, no, ipasok ko lang po yung sinasabi natin na hindi naman lahat makukuha ng madalian. Hindi lahat ay kayang ibigay ng basta-basta na lang. So, lahat paghihirapan, lahat pag-iipunan, lahat pagtutulungan. So, ang ganda ng view. So, lahat po tayo ay kailangan ng kakampi. Yun po yung sabi nila, no? Hindi natin kakayanin, katulad ng mga poste na yan, hindi kakayanin ng isa lang. Kailangan laging merong kasama, merong kaagapay. So yan, ganun po dapat ang buhay natin, no? No man is an island, ika nga nila.
So lahat tayo magtutulungan, lahat tayo ay magyayakapan para umunlad at magkaroon ng magandang buhay. So yung mga simento, yan sila. Sila yung yayakap sa atin para tumayo tayo, tumindig at maging matatag. So ganun po ang mga papel ng bawat isa sa atin, no? Hindi lang yan basta ay tropa ko yan, ay tita ko yan, ay mama ko yan, papa ko yan, ganun. Hindi po. Lahat po yan ay may parte sa bawat isa sa atin.